Sa gabi po ito, pangalaman natin ang panalangin ang gawa po natin. Tayo po tulog sa Panginoon. Madakil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri, Panginoon, nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay. Lalo, Panginoon, yung mga katagumpayan na iyong pinagkaloob sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, maging sa mga pagpapala, kaligtasan, kalakasan, Panginoon, kaluluhan, na patuloy niyo pong binibigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at sa oras na ito, patuloy nga po na lumalapit kami sa iyo at kami po ay nagpapasiyasan ng aming mga puso. Alaman po, Panginoon, na nasupungan niyo sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon. Narito po ang bawat isa sa amin. Linisin niyo nga po kami, Panginoon, sa oras na ito. Upang kami po, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba, Panginoon, sa gabi ito, sa aming pakikinig ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa napakatakila at wagas mong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Nagkakasala lang po kami, Panginoon, pero nariyan, Panginoon, ang mga pagpatawad na hindi mo ipinagdala sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat. At sa oras din na ito, Panginoon, patuloy po kami malapit sa iyo. Pangunahan niyo ang gawain na ito, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, na maranasan po namin sa gabi ito. Ang iyong presensya, Panginoon, ay makasama po namin sa oras na ito. Habang kami po ay nag-aawitan, Panginoon, habang kami ay nakikinig ng iyong banal na salita, maging sa aming mga pananalangin. Lord, ikaw siya namin kasama sa gabi nito. At ang lahat, Panginoon, na gagamitin mo sa pulpito, Panginoon, ikaw po ang una sa buhay ng bawat isa. Naligay, Panginoon, sa mga salita mo namin maririnig sa buhay ng aming kapatid na Jake, Panginoon. Kailangan po namin na ikagawin po siya sa banal na likuran. Ikaw lamang, Panginoon, ang makita po namin habang siya po ay nagsasalita at nagbabahagi, Panginoon, na yung banal na salita. Dumalay ka, Panginoon, sa kanyang buhay. At ngayon pa lamang, gusto niyo po ang aming mga puso na matanggap po namin ang mga salita mo sa gabi dito. Salamat maging sa mga awitin, Panginoon, pangunahan niyo po ang buhay ng aming pastor na nagigitara maging sa buhay ni Dan. Pagpalain niyo po ang mga awitin na kanyang hinanda sa oras na ito, Panginoon, upang ikaw ay aming mapasalamatan at mapapurihan sa pamagitan ng mga awitin na inanda po nila sa gabi dito. Salamat maging sa aming mga pananalangin, Panginoon, mamaya, Lord. Ikaw, Panginoon, ang siyang sumama sa amin. Alam po namin na sa bawat pagdulog po namin ang aming mga panalangin, wala ka pong lalampasan sa aming mga itataas sa iyo, Panginoon. Lord, pakunahan niyo po ang buhay namin kapatid na ni Juanita sa aming mga pananalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi po ito. Maranasan po namin yung magkakagpayan. Nakasama po namin ang nag-iisa naming Diyos. Walang ibang Diyos kung hindi ikaw yan namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, natin niyo po ang aming mga kapatid na patungo pa lang sa lugar na ito. Kung paano niyo po kami ingatan ang nakarating ng ligtas sa lugar na ito, ganun din po ang aming mga kapatid. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming sa dalangin, sa tanging makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Pwede ba palakpan natin si Lord sa gabi ito? Hallelujah. Amen. Probably nakaranas kayo ng kapaguran sa atin. Hindi ba? But salamat sa Panginoon. Siya yung nagdala sa atin sa lugar na ito para magpasalamat sa Kanya. Hindi po ba? And sa bawat araw ko, gusto ko lang ibagi na meron tayong Diyos na kinikilala. Kasi nga, hindi natin kaya mag-isa. Hindi po? Hallelujah. And when you read the Bible po, pag nagbabasa po ng Bible, sa mga story po, sa Biblia, there are meron ko dalawang bagay na realize. When God laid yung kanyang utos, kapag nag-command siya, there are yung mangyari. First is distraction kapag hindi mo siya sinunod.
it can lead to distraction kapag hindi mo sinunod yung utos ng Panginoon. And secondly, ito yung maganda, kapag sumunod ka sa Panginoon, it can lead you to victory. Amen po ba? Maraming story sa Bible na kapag sumusunod yung Israelites sa Kanya, talaga namang tagumpay yung naranasan nila. Amen po ba doon? At kapag sumusuway sila sa Panginoon, ano nangyayari sa napapahamak sila? So, ano yung gusto natin doon? It's obey the Lord. Amen po ba? Kung gusto natin, sabi nga, may pinagad po akong preaching, sabi doon, one key to success is obey the Lord. Amen po ba? Yan, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Sabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 7, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. School man yan, trabaho man yan, or sa bahay man yan. Alalahanin mo ang Panginoon. And He will show you the right way. Amen po? Never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. Amen po ba? Palakpakan natin yung ating Panginoon Diyos. Hallelujah!
ligaya. Walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Napakaligaya, walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Aalit sa iyo, mapupulit sa iyo, ibibigay ang buong puso. Hallelujah! Lubos sa biyaya, sa pagpapapala sa lahat na lumalapit sa iyo, Panginoon. Aalit sa iyo, magpupuri sa iyo, ibibigay ang buong puso. Aalit sa iyo, magpupuri sa iyo, ibibigay ang buong puso. Lubos sa biyaya, yes Lord, sapat ang pagpapala sa lahat na lumalapit sa iyo, Panginoon. Aalit sa iyo, magpupuri sa iyo, ibibigay buong puso. Mula sa awit sa inyo, aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Ibibigay ang buong puso. Hallelujah! Salamat Panginoon sa inyong pagpapala sa buhay ko ngayon at pinigil sa pagpapala sa magsayang buhay ko ng Diyos. Salamat Lord sa kinabilaan, sa ikabubigan sa aking mga Panginoon. Purihin ka. Kay buti na ating Panginoon, tatapat sa habang panahon. Maging sa kanila ating pagkukulang, bigaya niya'y patuloy na katulad ng pagsikat na kinalaman, patuloy siyang bibigay taglaw. Kaya sa puso ko'y damdamin, nalapatan niya'y aking Dakilang ang Diyos, tapat kang magtunay, mula ko sa
tunay na maaasahan natin ang ating Panginoon. Sadyang kay buti na ating Panginoon, magkatapat sa habang panahon, maging sa kabila ating pagkukulang, biyaya na'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko nagdahapin, pinapatan niya'y aking pag-umihin. Naghilat ako sa pagkamalunay na mula sa ugat ng lahi. Mundo'y matulaw mamaasa hanggang lagi, maging ang pagwakas nitong buhay. Naghilat ako sa pagkamalunay na mula sa ugat ng lahi. Mundo'y matulaw mamaasa hanggang lagi, maging ang kawakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin sa buong mundo'y aking gagawin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, na mula pa sa ugat ng lahi. Mundo'y matulaw mamaasa hanggang lagi, maging ang kawakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, na mula sa ugat ng lahi. Mundo'y matulaw mamaasa hanggang lagi, maging ang pagwakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay-man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo na sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, sa bawat bigati, tagumpay-man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon.
Salamat Panginoon sa pagpupulihan sa buhay ko namin. Salamat Lord sa iyong pagpapayos. Pumuli ka, lumagyan sa'yo, nagpilang ka Panginoon. Come church, I know that meron na kayang ginawa ang Diyos sa buhay ko. Pinagpala ka niya, pinagaling ka niya, sinalaman ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng kapanatanan, ng lakas. God is so good sa buhay ko na. God is so good. Salamat po, Panginoon. Puri ka. Hallelujah. Hallelujah. Oh, puri ka, Panginoon. Liwanag sa'yo. Hallelujah. Walang Diyos maraming salamat po sa gabi ito, Panginoon. Sa mga nakalipas na oras sa buhay mo natin. Salamat, Lord. Dahil ligtas niyo po ang ibinako sa magaling. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig po na mula noon hanggang ngayon ay pinaparanas pa rin po ninyo sa amin, Panginoon Diyos. Tunay ikaw ay nagkila, wala kang kapulit, Panginoon Jesus. Walang papantay po sa inyo, Panginoon. Nandito po kami, inyo po mga lingkod, nagpapakumbaba, at humihingi po na inyong kapatawaran po ng Diyos. Narapakit po niyo kami, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso, ang aming kaisipan. Likhaan niyo po kami ng puso na handang handang sumunod po sa inyo, handang magpagamit po sa inyo ng Panginoon. Puri ka, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po naman, Panginoon Diyos, na siya mataas sa gabi ito. Mag-usap ka, Panginoon, sa amin, sa pamamagitan po ninyo mga salita. Naway maunawaan naman ito at may pangmuhan sa bawat araw, Panginoon Diyos. Wala kang ibang itinataas sa buhay po namin, kundi yung dakilang pangalan lang ng Jesus. Maghalik ka, maghalik ka sa buhay po namin. We give you all glory, honor, praises, in Jesus' mighty name we pray. And everybody say amen. Amen. Sa mga papalakahan po natin ang mga ito. Amen. Sabihin mo naman sa katabi mo, salamat at kasama ka ng ngayon. Amen. Alam ko na lahat po ay napagpala at naranasan ang presensya ng Panginoon. Sumandali po tayo ng manalangin. Maraming salamat o Diyos sa iyong katapatan sa bawat isa. Salamat po sa pagsama ng Banal na Espiritu sa amin pong pagsamba kalawang kayo mag-isa. Kanina Panginoon sa panalangin. Salamat Lord pagkat ang katapatan mo ng Panginoon sa patuloy na sumahangin Panginoon. Salamat Lord, patuloy na in-entrust namin Lord God yung mga oras na ito na kami makikinig ng mga salita mo Panginoon. Ikaw lang Panginoon siyang makita at maranasan namin Panginoon kapangyarihan ng salita mo. Alam po namin kanina pa lang may ginawa ka na sa bawat isa. Sa iyo po namin pagkatasang namin ito. In Jesus' name, Amen. So, sino po dito yung updated sa mga balita? Amen. Alam po natin ngayon na yung bansang Pilipinas ay nagbubuni sa pagkapanalo ng ating tawag ito, kay Yulo. Carlos Yulo. Ayan, even sa mga iba natin mga atleta na nilaban, pero hindi sila nakakuha ng medalyon. Ayan, but pinagbubuni natin sila. So, meron po doon sa Olympics na tinatawag ng mga sweepers or isa yun sa mga patimpala yan na pwedeng salihan ng mga isang malalaro. So, sa sweepers na ayun, na event, so meron siyang lifeguard. So, sabi dito, meron isang joke na sinabi doon, bakit pa kailangan ng lifeguard? Eh yung mga yun naman, yung mga sumasali dyan ng mga sweepers,
swimmers. Is talaga ano sila, kaya nga sila pang Olympics. So pag Olympics talaga, buong mundo yung kalaban mo. Sabi nila, parang ito daw, yung job daw ng isang lifeguard doon sa Olympics, which is yung event ay swim, competition sa paglakoy. Yan, sabi na, ay yun daw yung most useless job. So, pasensya na po natin kasi yung picture, kaya hindi ko na nilagay sa PowerPoint. Makikita din sa picture yung isang swimmer na nagsiswim. Siyempre yung lifeguard nandun siya, nasa background siya ng swimmer na nakaupo lang siya. Naghihintay siya sa kung anong pwedeng mangyari doon. At yun nga, yung sinasabi ng mga ibang tao, bakit pa kailangan ng lifeguard? Magagaling na yan, kaya sila pinanlaban sa Olympics. Kasi walang mangyayari sa kanila. But ang job nga po nila is to rescue the best and the most competitive swimmers in the world. Mahalaga yung part nila as lifeguard. Tapos sabi ng mga tao, wala pong mangyari yan kasi nga mga, ano na sila, sabi nga nun, most competitive and talagang professional na sila pagdating sa paglangoy. So, sabi doon, iba daw kasi yung nararanasan kahit pa gano'n ka daw ka-professional sa ginagawa mo, like yung mga swimmers. Ayan, pwedeng mangyari sa kanila pagkaroon, maranasan nila yung muscle cramps, ayan, exhaustion, or whatever na habang nandun sila sa dagat, o sa swimming pool, or sa pool na pinaglalangoyan nila, pwedeng may mangyari sa kanila. Even ang best swimmer daw is nakaka-encounter ng ganito. So, kasi kailangan ko ng lifeguard. So, sabi nga, even the best swimmer needs a lifeguard or ang mga rescuer. So, kahit tayo, even the most skilled person, nagkakamali pa din. Amen? Like yung mga nakakabento ng ilaw, ng kuryente, ng lahat ng nandito, yung mga, yan, yung mga computer, yung mga gadgets na natin. Nag-fail din sila. Even the mightiest can fall, kahit yung mga leader, kinakailangan din ng leader. Diba? Kung yung swimmer, nakakailangan siya ng lifeguard para i-rescue siya sa panahon na kailangan niya, even ang mga pastor, nakakailangan din ng kapwa nilang kapastoral, even tayong mga miyembro, kailangan din natin yung support ng ibang tao. So, sabi dito, our strength, experience, skills, and wisdom are not an assurance of being invincible. Someone needs someone. So, sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Ngayon, kailangan. Ayan, kailangan natin yung bawat isa. So, kung gano'n natin kailangan yung katabi mo, kung gano'n kailangan yung pamilya mo, mas kailangan natin yung Panginoon. So, sino po may dalang Bible, pwede bang pakibasa sa Ecclesiastes o sa Mga Aral, chapter 4, verses 9 hanggang 12. Sige po. Yung Tagalog. Sige po. Kayo lang po, tapos pakibasa ng malakas sa Ecclesiastes or Mga Aral, chapter 9, verse 12. CJ. Mga Aral, chapter 4, verse 12. Sino ba? Ayan, si Jewel. Tagalog sa Jewel. Hindi. Si Ate Jo, ikaw Ate Jo. Mga Aral, chapter 4, verses 9 hanggang 12. Yung po na. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Then, kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya na kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. 11. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? 12. Kung nag-iisa, maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong kilibit na hibla ay hindi agad malalabot. Amen. Yan. Purihin po yung Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. So dito natin maiintindihan, mas mauunawaan na kahit gano'ng
Yan, kaya naman, sa bawat batas o laban ng buhay natin, pinaka-una dapat is we need God. So, dahil kapag ang Diyos ay sumasa atin, walang kahit na sino yung pwedeng kumontra or no one can stand against us. So, number 2, we need someone to support us. So, salamat sa buhay ng mga kapatid natin. At sa gabi po na po yan, sabi nga, paano natin mararanasan na kasama natin talaga yung Panginoon? Siyempre, kapag mananatili tayo naka-abide sa Kanya, nakakonect ka sa Kanya. So, sa mundo natin ngayon, kinakailangan talaga yung panalangin sa kung paano tayo tinuruan ng Panginoong Jesus noong una pa lang na ganito kayo manalangin. Kasi ito yung dahilan kung bakit kakayanan natin masustain yung buhay na meron tayo. So, it sustains us spiritually and helps us to discern God's guidance, especially during doon sa mga oras, panahon na nandun ka sa testing ng buhay mo. So, isa pa po sa Matthew chapter 26, verses 36 hanggang 46. So, mag-start with Danilo. Sa Matthew chapter 26, verses 36 hanggang 46. Ay, sorry. Sige, mamaya pala. Buksan nyo na lang mamaya doon sa Nehemiah chapter 1, verses 1 to 3. Sige, Nehemiah chapter 1, verses 1 to 3. So, dito muna tayo sa Matthew 26, verses 36 to 46. Dito sa story na to, makikita natin si Jesus na nilagay yung disciples niya to a place called Gethsemane. Diba? And ask them to pray. Sabi ng Panginoon, punta tayo sa Gethsemane, dito tayo sa lugar na ito. At mananalangin tayo. So, sino kasama na doon? Si Peter, si James, and si John. Doon sa garden na yun. And sabi doon, confesses that he is grieved to the point of death. Ito yung tayo na malapit na ipako sa krus si Jesus. Malapit na maranasan yung pagbibigay ng kaligtasan niya sa atin. So, he knows na yung time niya has come to endure these things, and he is declaring his desire not to lose all to God, and he will trust his Father's decision. Ito na yung time na, sabi niya doon, yung kalooban ng Panginoon yung nangyari sa akin. And sabi niya doon, he asked them to remain and stay awake with him. So makikita natin na sa verses 36 to 38. Pero, yung struggle nila na manatiling gising at magbigay ng suporta despite their good intentions ay isang malaking challenge para sa kanila doon sa mga disciples. In-acknowledge ni Jesus yung good intention nila, but emphasizes the need for spiritual vigilance and support during trials. Sabi ng parang kailangan maging mapagmatsyag kayo. Huwag kayo dapat makapatulog, manatili kayong manalangin para sa akin. And in Jesus' experience, tinuruan tayo maging matatag sa kahit na anumang pagsubok at sa pagsasabi ng buong will sa Panginoon. Balik tayo din sa umpisa. Diba sabi ko, kailangan natin ng suporta ng ibang tao. Even si Jesus, kinailangan niya yung suporta ng mga disipulo niya. Pero in the end, anong nangyari? Nag-fail pa din sila. Sabi dito, it reminds us that we do not walk through dark times alone, and that He is with us in those tearful moments. We can trust God in our suffering, knowing that He will bring good from it and enable us to endure. Sino dito na may kinakaharap na pagsubok sa mga oras na to? Siguro lahat tayo. Sabihin ba natin na parang wala, kahit yung mga simpleng pagsubok lang sa pag-aaral, medyo kayo dahil malapit na yung pasukan, walang pasukan na yung iba, may mga worries tayo, isip na natin kung anong mangyayari. So, kailangan natin yung Panginoon. Sa buhay natin, especially doon sa mga oras na nasa difficult decisions, and we can draw inspiration doon sa naging example ng Panginoon to trust in God's plan. Si Jesus, malapit na siya mamatay. Alam na malapit na yung time niya para i-endure lahat-lahat ng gagawin sa kanya ng mundo.
tayo, knowing that His purposes are ultimately good. So, the more na nalulugmok tayo, kapatid, sa problema, dapat the more na mas lumalapit tayo sa Diyos sa magitan ng panalangin. Amen. So, even ito sa susunod na verse na pina-open ko sa inyo, nandiyan na po ba tayo sa Nehemiah chapter 1, verses 1 to 3? Nandiyan na po. Amen. Sige po. Sabay-sabay pong basahin ng mga Tagalog muna sa Nehemiah chapter 1, verses 1 hanggang 3. Go. Amen. So, basahin ko po dito. Ito yung Nehemiah's prayer, yung binasa niyo po. So, sa English po, the word of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. So, yung wall of Jerusalem is broken down. Yan, magigiba na siya. And its gates have been burned with fire. So, ibig sabihin, yung lalusan o yung mga pinto, yung gate na nandun is nagkakapoy siya. And they are in great trouble and disgrace. So, ibig sabihin, kailangan nila ng protection. Defenseless sila sa mga enemies that time. And sabi dito, when Nehemiah heard it, he sat down and wept. Kaya siya tinawag na weeping prophet. For some days, may mga araw daw na talagang nag-mourn siya. And fasted and prayed before the God of heaven. Makita natin yan sa verse 4. But if we will look in Nehemiah's situation, okay na siya kasi safe na siya sa tingin ng hari. Kumbaga, hindi na dapat isipin yun, yung mga tao na nandun sa lugar na yun. Kasi nandun na siya sa tingin ng hari. Ibig sabihin, safe siya. May posisyon na siya. Pero hindi niya kinalilimutan yung bansang pinanggalingan niya. Kaya pinili niyang bumalik dito para tumulong sa pagtatayo nitong muli. And how Nehemiah built the ruins? Paano ba muling ibinalik Nehemiah? So, sinimulan niya by building spiritually, diba? And strategically. Hindi siya kumilos ng siya lang mag-isa, hindi siya kumilos ng hindi handa spiritually. Nung nalaman niya dito, in trouble, in great trouble, and disgrace na yung mga tao dahil sa nangyari yun, nanalangin agad siya sa Panginoon. And sabi ko, inumpisahan na naging hindi yung wall kundi mismo yung spiritual na buhay ng mga tao. Yung mga susunod na hakbang niya ay handa dahil sa una niyang ginawa. Kung bakit sinimulan niya sa panalangin, at dahil sinimulan niya sa panalangin, yung sumunod na mga desisyon niya sa buhay, dahil nanalangin siya, sumanda siya sa kapangyarihan ng Panginoon na naniniwala siya may gagawin yung Diyos, naging matagumpay. Sabi ko, wala nga ayusin at dapat buhin sa atin ng Diyos kung walang sira sa mga buhay natin. Siguro, hindi lang yung tawag dito, yung mismo wall, yung kailangan muling itayo, kundi mismo yung kanilang mga buhay na sirang-siraan na punong-puno na ng mga kasalanan, mga bagay na kung saan kailangan
prayer. Kaya salamat kasi mayroong mga ganitong gawain, di ba? Kakaroon tayo ng time para manalangin. Sa mga panahon na bruda, yan maaaring mapahamak tayo. We are defenseless dahil wala tayong protection. Kunyari, talagang marami ka ng pagsubok. Mas magiging defenseless ka or wala ka ng magiging laban kung wala ka talagang gagawin para manalangin sa Panginoon. Everything that is broken down or broken is vulnerable to defeat and destruction. May problema kaya kailangan may ayusin yung Panginoon sa atin. So, sa gabi po na to, sana ninyo sa pagpagitan ng panalangin natin mamaya, no, mas maranasan natin yung muling pag-restore sa atin ng Panginoon. Diba? Una, dapat natin maging response, yan, o tugon ay panalangin. Gaya ng naging tugon ni Nehemiah. And kung tayo man ay dumating sa sitwasyon where we are trying to solve or find an answer on something, pero kahit sa mga anggulo natin tignan, anggulo talaga, basahin natin sa Jeremiah 33 verse 3. Sige, ibuksan ko na sa Jeremiah 33 verse 3. Jeremiah 33 verse 3, nandiyan na po. Amen. So sabay-sabay po natin basahin, Jeremiah 33 verse 3. Call to me and I will answer you. I will tell you great and hidden things that you have not known. Amen. Walang bagay na mahirap sa Panginoon. Diba? Walang imposible sa Kanya. Lahat kaya niyang gawin. Not just that, diba? Jeremiah did not understand how God could restore a nation that was destined for doom. Diba? With this, yan, God challenged Jeremiah to call to Him. Diba? Sabi ng Panginoon, ask me. Yan. Tumawag ka sa akin. Manalangin ka. Yan. Umiyak ka sa akin. Yan. Question, bakit nga ba natin kailangan mag-pray or bakit natin kailangan tumawag sa Panginoon? But nila-require ng Panginoon na yun, God requires us to pray. Dahil ang prayer ay panghabang buhay na gawain ng mga lingkod ng Diyos. So kapag sinasabi mong believer ka or tagasunod ka ng Panginoon, ito yung something na or bagay na hindi dapat mawala sa atin. And sabi doon, alam natin, nare-remind tayo palagi na ang Panginoon sumasagot siya sa mga panalangin. Diba natin? In prayer, God will respond. Sinasabi ng Diyos kay Jeremiah, kung hindi mo maintindihan kung ano yung nangyayari, naguguluhan ka, tanong ka sa akin, diba? And I will answer you. Actually, ito yung Tagalog version ng Bible. Sabi dito, if hindi mo maintindihan kung ano yung nangyayari, naguguluhan ka, tanong ka sa akin na, and I will answer you. Diba? Napakasilig ng Panginoon. God will reveal great things when you pray. Naniniwala mo ba tayo na kapag nanalangin tayo, maraming bubuksan ng Panginoon sa atin, i-reveal sa atin. Kasi prayer really works, and in prayer, there is revelation. Diba? Kaya manalangin tayo, we want an answer, mga kasagutan sa panalangin. Lahat natin sumasagot ng Panginoon, diba? Yes, I know, wait, diba? Kasi hindi patay. But for sure, sasagot at sasagot ng Panginoon. Kaya, sa gabi po na to, alam ko na patuloy na nire-remind sa atin ng Panginoon yung kahalagahan ng pag-usap natin sa Kanya. Nawa, makapagpatuloy natin ng Panginoon sa pinakamalalim na umaran ng Diyos para makausap nila sa gabi nito. Sige po, manalangin po tayo muli. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, at sinasamba sa gabi po na to. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na kami kumonekta sa inyo, Panginoon, mag-abay, patuloy, Panginoon, sa inyo, sa magitan ng panalangin. Lord God, salamat, Lord, alam po namin na kumikilos ka sa bawat isa sa mga panalangin po namin, Lord. Oo man, hindi, o maghuntay. Bigyan niyo po kami palagi ng puso na ng paggabi ng kalooban niyo. Sige po na, Lord, sa akin po, pagpapanalangin, ikaw ang Diyos ang patuloy na maranasan na po namin na ikaw ang Diyos na tumutukod, sumasagot sa bawat mga hinahin po namin. Salamat
Sa Mateo 18. Sa Mateo 18:20, mababasa po natin doon. Sapagkat saan man may dalawa o tatlo na nakakatipon, dahil sa akin, naroon ako kasama niya. Ayan, sama-sama po tayong tumulong upang manalangin sa ating Diyos na makapangyarihan dahil kayang gawin ng ating Panginoon ang lahat ng bagay, walang imposible sa Kanya. Kailangan lang natin na maging matyaga. Matyaga tayo ng may pasasalamat, pananampalataya, at ng may pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. At ano man ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin, sinasagot niya tayo ayon sa kanyang perfectong panahon at kagawaan. Sige po, maglupo po tayo ng tigka-tatlo. Tayo po'y manalangin. Aking Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa pribilehiyo na kami, Panginoon, ay nakadudulog sa iyo. Kami, Panginoon, ay naibibigay po namin, Panginoon, nasasabi po namin, O Diyos, yung aming mga kahilingan, ang aming mga hibig at panalangin. Maraming salamat, O Diyos. Alam po namin na napakabuti mo sa buhay namin. Ikaw ang Diyos na higit sa lahat na kayang tugunin ang aming mga panalangin. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat, O Diyos. Alam po namin na hindi pa naman po namin nasasabi yung aming mga dinudulog. Ito, Panginoon, ay tutuginin mo na. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy na kumilos po kayo sa buhay namin. Kayo ang siyang nagbigay ng katugunan nito sa tamang panahon. Loobin mo, Diyos, ng lahat ng aming mga dinudulog ay inyo pong tutugunin. Ito po ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, pray po natin yung ating offering po. Salamat po lang sa gabi ito, dahil po Lord na kayo po ang patuloy na magpala sa buhay ng bawat isa na aming pagkakaroon po Panginoon sa inyo. Ano ay ating kagalit-galit po ito sa inyo pong makisamahan po Panginoon Jesus. Kayo po Lord, mabahalang tumulong po sa pangailangan po ng bawat isa. Gamitin niyo po kami bilang instrumento po Panginoon. Pagdaluyan po kami na inyo po pagpapalang tulong po sa mga tao na makaligid po sa aming palagay. Maraming salamat po kapag kailangan sa pangalan ng Jesus. Amen. Hindi pa natin ang papuling talakap sa gabi ito. Kapag po ang mga isa. Para po sa ating announcement and for praise and worship team, and i-update nyo lang po sa ating GC. Sa po ako ay Amen. And special announcement po ko sa mga March 20. Next year. Sa mission mo, may yan po ba? May mga GC naman po kayo. So, check nyo lang po yung GC sa mga update po ng mga leaders. Sige po, wala po yung special announcement and close po tayo sa panalangin ni Pastor. Sige po, tayo lahat. Tayo po ay magpapalasa po sa ating pagpapalala. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri rin papasalamat po kami sa gabi po na ito, sa tagumpay na ating pagkaranasan, sa ating pagpupuri, pagsamba, sa Panginoon.
pakikinig ng mga banal na salita po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, maging sa katugunan ng lahat ng amin po idinulog sa inyo sa gabi po na ito. Maging ito po man ay amin po personal na prayer request, maging yung amin po mga prayer items. Ito, Panginoon, Lord, dalangin po namin na ngayon pa lamang ay patuloy, Lord, na yung katugunan po nito ay amin po itong mararanasan. At maging sa bawat isa po sa amin po, Panginoon, ay dinamit po ng ligtas sa lugar po na ito. Dalangin po namin na sa amin po pasamantalang pag-iwahiwalay, dalangin po namin na ang iyong pagsama, pag-iingat ay patuloy po namin maranasan hanggang sa kami po ay makarating sa amin po mga tahanan ng ligtas po, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng mga karunungan, pinatakain po po mga gagawin sa nalalapit po ang oras ng gabi po na ito at ikaw po isang patuloy na magbigay po sa amin ng katagumpayan po, Panginoon, sa lahat ng aming po mga gagawin. Salamat po, Panginoon, at patuloy na sa iyo po namin pinagkakatiwala po, Panginoon, na yung gabi po na ito ang tagumpay ay patuloy po namin ng matulungan. Maraming salamat po, Panginoon, at ito po isang patuloy na magpalak sa bawat isa po sa amin. Salamat po, naway tanggapin ng biyaya at pagpapala na mula sa ating Diyos Ama, pag-ibig na nagagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama na sa Santo Espiritu, ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po.